time for God. So katulad nga nung sinasabi natin, di ba, we have almost 365 days a year. Doon sa 365 days, per week, halos Sunday lang tayo talaga nakakapagbigay ng time to go to church. Kasi most of you naman, only go to church every Sunday. Sino dito yung napunta ng Wednesday? Di ba wala? Ayan. Isama nyo sa New Year's resolution nyo na starting next year, a-attend na kayo ng midweek service. Ayan. Para naman may mabago sa buhay nyo, no? Para maiba naman yung kabanding nyo. Okay? So, and sabi, in a week, Sunday lang halos tayo na sa church, and in a year, isang beses lang nagse-celebrate ng birthday ang Panginoon. Although sabi nila, hindi yun yung exact date, it doesn't matter. Kasi alam nyo ba, si Loida, yung aming kasambahay, for a very long time, nagse-celebrate siya ng birthday niya ng August 5. Simula bata siya, hanggang nasa amin na siya, siguro hanggang 40 years old. Siya ay August 5 yung sineselebrate. Every August 5, nabili kami ng cake, naghahanda kami, kinakantahan namin si Loida, at siya naman, ang saya-saya niya kasi nasi-celebrate yung birthday niya. Tapos, kasi may SSS siya and kailangan namin i-update, so nagpakuha kami ng birth certificate ni Loida. It was only then we realized May pala ang birthday ni Loida, hindi August. Sa tagal, imagine niyo, umabot siya ng 40 anyos. August 5 yung sineselebrate niya, pero May pala siya pinanganak. Kasi ang dami nila magkakapatid, siguro nalito na yung nanay niya kung ano yung birthday ni Loida. Okay? So, pero hanggang ngayon, although nalaman niya na May yung birthday niya, ang sineselebrate pa rin niya is yung, ano ba yun? August 5. Ayaw na niyang baguhin. Mas masaya siya pag August 5. So you see, the date doesn't matter. What matter is, di ba, parang it's the thought that counts. No? Nase-celebrate natin yung birthday ng ating Panginoon. Kaya, kung yan man ay January, February, or March, it doesn't matter. Di ba? Ang mahalaga, yung, ano ba to, yung content, bakit tayo, yung reason, bakit tayo nagse-celebrate. And that is because, sabi, the treasure of heaven went down to earth to be a ransom for our sins. Di ba? Yun yung sineselebrate natin, na merong Panginoong Jesus na isinakripisyo yung kanyang sarili, bumaba sa lupa, di ba, nahirapan, namatay, muling nabuhay, para kanino? Hindi para sa kanya, para sa iyo at para sa akin. So nakita niyo kung gaano kapalad, di ba? Yung bawat isa sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Yan. And because we are talking of the season, now this is, sabi nga, itong December, this is the season of Christmas. This is the season of giving. The reason we have giving is because Jesus first gave us. Diba? Kaya may pagbibigayan. Dahil ang Panginoong Jesus ang nagbigay ng example ng tunay na pagbibigay, ng tunay na pagmamahal. Kaya itong panahon na ito, hindi natin season ito actually. Christmas is not the season for children. Christmas is not the season for employees kasi may mga 13th month. Nakatanggap ba kayo ng 13th month? Yung mga empleyado dito? But, Christmas, noon, Pao, hindi ka nakatanggap. May trabaho ka ba? But Christmas is God's season.
Ito ay season ng ating Panginoong Jesus. It is a time for God. Kaya dapat we spend time celebrating not only for ourselves, but we must celebrate because our Lord Jesus was born on this day. Sabi sa Ecclesiastes 9, verse 11, I have observed something else under the sun. The fastest runner doesn't always win the race. And the strongest warrior doesn't always win the battle. The wise sometimes go hungry, and the skillful are not necessarily wealthy. And those who are educated don't always lead successful lives. It is all decided by chance, by being in the right place at the right time. So, everything we do, sabi, it is regulated by a time clock. Di ba? Kahit yung buhay natin dito, may oras yan. We cannot control time. Di ba? We cannot extend our life. Hindi lahat tayo ay pwede magkaroon ng katulad na istorya ni King Hezekiah that he asked God to extend his life. Hindi lahat sa atin ay pwede mangyari. We could ask God, di ba? Kung tayo ay nakatakda na mamatay, hindi natin pwedeng i-extend yung buhay natin. Few days ago, yung isang pastor natin ay namatay. So kahapon siya nilibing, nakausap ko yung kanyang asawa kahapon, sabi niya, nananalangin kami. Nung panahon na siya ay dinala sa ospital, and sabi, he is really critical, nananalangin kami na i-extend ng Lord yung buhay niya. Pero sabi ng asawa niya, pero hindi na na-extend. So meaning, talagang panahon na niya ng paglisan sa mundo. So you see, there are things in life that we can never control. One is time, the other is death. Kaya hanggat meron tayong buhay, this is the right time for us to give time for God. This is the right time for us to serve God. Kasi tomorrow might be too late. Alam niyo ba yung namatay nating pastor, ang may sakit talaga yung asawa. Pero naom na siya. So you see, it's not an assurance na malakas ka, matagal ka pang mamamatay. But if you want to have a long life, give God a reason why He should prolong your life. Kasi pagtapos na yung mission mo dito sa mundong ito, kukunin ka na. Ang tanong, sinong kukuha sa'yo? Tanongin mo yung katabi mo, sinong kukuha sa'yo? Di ba? So, marami sa atin ay ginagamit, no, yung time natin sa maling paraan. Kasi sabi dyan, it is all decided by chance. Lahat tayo binigyan ng pagkakataon na gamitin ng tama yung ating buhay. Na gamitin ng tama yung panahon na ibinigay sa atin ng Panginoon. And at the proper time, sa ayaw mo't sa gusto, di ba? Kukunin ng Lord. He has all the right to take the life that He has entrusted you. Walang sino man ang pwede magmalaki na buhay ko to, pwede kong gawin kahit anong gusto ko. That is true. Pwede mong gawin kahit anong gusto mong gawin sa buhay mo. But remember this, God has given you a chance. One, to be a member of His family. Two, to receive His salvation. Three,
to receive and experience eternal life. Binigay yan ng Panginoon sa'yo. But, hindi lang yan basta ibinigay sa'yo. You have to live with it. Meron kang buhay na dapat pamuhayan. Diba? Hindi mo dapat sirain yung buhay mo. Hindi mo dapat sayangin yung panahon mo. Hindi mo dapat sayangin yung buhay mo. Why? Because God has a better and perfect plan for you. Sabi mo sa katabi mo, may plano si Lord sa'yo. Di ba? Kaya wag natin sayangin yung ating buhay, yung ating panahon sa pagbibisyo. Di ba? Masyado nating ibinubuhos ang panahon natin sa pagpapayaman. Don't get me wrong, hindi masama ang pagyaman or pagpapayaman, but sometimes ang nagiging problema natin sa pagpapayaman, nalilimutan natin yung pinagmumulan ng yaman. Kaya pag yumaman, wala na sa church. Pag yumaman, nakakalimot na sa Lord. Samantalang nung kapos, araw-araw halos lumuhod, umiyak sa Panginoon, Lord, i-bless niyo po ako. Nung ma-bless, nalimutan na si Lord. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong kalilimutan si Lord. Diba? So don't waste your time getting rich and forgetting God. Don't spend time working and working and working. Tapos, ang ginawa mong rest day, Sunday. Sunday should be the Lord's day. You should be in church and not resting in your houses. Diba? Sunday na nga lang yung para kay Lord. Paano kaya kung baliktarin ni Lord? Yung Monday to Saturday, nasa church tayo. Yung Sunday, yun lang yung magtatrabaho tayo. Payag kayo? Payag kayo? Monday to Saturday, nasa church kayo. Sunday, tsaka lang kayo magtatrabaho. Di ba, walang papayag dito. Kasi kulang yun. Kaya lang nangyayari sa atin, we were given Monday to Saturday to work. Pagdating ng Sunday, wala pa rin tayo sa church. So you see, we were given January to December working. December 25 ay Lord's Day, wala ka pa rin sa church. Bakit marami ang wala sa church ngayon? Namamasko na, ang aga naman. Yung iba, namamasko na daw. Yung iba, busy sa pagpe-prepare. Imagine that. We are so busy in our houses while God is waiting for us here to worship Him in spirit and truth. Di ba nakakalungkot yun? Mas inuna pa natin yung handa natin para sa Noche Buena. Samantalang ang Lord, excited siya na makasama tayo. Pagtingin niya, ay wala si ano. Tas inalam ni Lord, bakit kaya siya wala? Ay kasi po nagluluto. Diba? Halimbawa, you always put yourselves in God's shoe. Okay? No, anong tawag doon? You put yourselves in God's shoe. That's empathy, diba? You put yourself in someone's shoes. Ano yun eh? Bahala na kayo. Ilagay mo yung sarili mo doon sa kalalagayan ng iba. Kung halimbawa birthday mo, excited kang makita yung iyong mga bisita, yung iyong mga kapamilya. Tapos pagdating na nung oras ng celebration mo, wala sila. Tinanong mo, nasan sila? Andun sa bahay nila sila naghanda. Matutuwa ka ba doon? Oy, ano magiging reaction? Oy, galing naman, naghanda sila sa bahay nila, nandito ako sa bahay ko. You see, I hope these words don't just enter into your right ear and leave your left ear. Let every word that you hear
enter and go straight to your heart. No, sana magkaroon ng effect sa atin, yung naririnig natin, hindi lang natin siya naririnig. Diba? We should always seek after God. Kaya nga sabi, diba, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Minsan nagtataka tayo, Lord, bakit gusto ko ma-promote? Gusto ko ma-bless? Gusto ko mangyari ito? Gusto ko yung ganito? Gusto ko yung ganyan? Pero bakit hindi nangyayari? It's because hindi natin ginagawang priority ang Panginoon sa buhay natin. Always remember the Word of God. May assignment tayo. Paki sa ulo. Saan nga yun, PJ? Matthew ba yun? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pakilagay nga, PJ. 6:33. Matthew 6:33. Ba't wala na doon? Pinatay ni PJ. May lakad siguro to. But seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. King James, New King James. Diba? Seek ye first, sabi, unahin natin ang Panginoon. And sabi, all these things shall be added unto you. Hanap tayo ng ibang version, yung medyo light, no? Light na version. Alam nyo, pag hindi nyo maintindihan yung malalalim na version ng Bible, pwede kayong gumamit ng lighter version. Sabi dun sa isang version, seek the kingdom of God above all else. Ito pakinggan nyo to Seek the kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything you need. NLT yun, PJ, NLT. Ito magandang version. Naintindihan na ba? Kasi baka malalim yung iba yung seek ye first the kingdom of God. Ito sabi, seek the kingdom of God above all else. Pag sinabing above all else, di ba? Above your boyfriend, your girlfriend, above your work, above your business, above your family. It is God who we should seek first. Ang Lord muna. And sabi, and live righteously. Diba? Pamuhayan natin yung buhay na gusto ng Lord na ating pamuhayan. There is always a requirement. Diba? Minsan sa buhay, gusto natin ma-promote, pero ayaw natin mag-adjust sa workload, ayaw natin mag-adjust dun sa ginagawa natin sa opisina. Diba? Ayaw mag-adjust ng time. But we want to be promoted. So if you want to have something better, there should be a sacrifice. You have to do something beyond what you normally do. And sabi dyan, and He will give you everything you need. So sometimes, kaya hindi natin natatanggap yung ipinapanalangin natin sa Lord na ibigay sa atin, it's because we do not spend time with God. We do not have time for God. Naaalala lang natin si Lord pag pumasok na lang sa isip natin. Naaalala na lang natin si Lord pag meron tayong kailangan. Sabi, ano bang season ng buhay mo? Never ever forget your Creator. This is God's season. Ito yung season ng Diyos. Kaya dapat we are celebrating because of Him. We have other seasons in life. Hindi na yan pinakikialaman ni Lord. Kaya sana yung season niya,
ibigay naman natin para sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, gumising ka na maaga bukas. Yung mga tanghaling gumising kayo ng maaga. Sabi sa Ecclesiastes, chapter 3, verses 1 to 14, "For everything there is a season, a time for every activity under heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to harvest, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build up, a time to cry and a time to laugh, a time to grieve and a time to dance, a time to scatter stones and a time to gather stones, a time to embrace and a time to turn away, a time to search and a time to quit searching, a time to keep and a time to throw away, a time to tear and a time to mend, a time to be quiet and a time to speak, a time to love and a time to hate, and a time to war and a time for peace. What do people really get for all their hard work? I have seen the burden God has placed on us all. Yet, God has made everything beautiful for its own time. He has planted eternity in the human heart, but even so, people cannot see the whole scope of God's work from beginning to end. So I concluded, there is nothing better than to be happy and enjoy ourselves as long as we can." So sabi dito, binigyan tayo ng Panginoon ng buhay, ng pagkakataon na ma-experience ang buhay na walang hanggan. Pero sabi, marami ang hindi nagbibigay ng panahon or hindi nauunawaan yung buhay na walang hanggan. Alam nyo ba, pag sinabing buhay na walang hanggan, it speaks of our life after our life here on earth. Pag namatay ka, have you ever asked yourself, pag namatay ako ngayon, ano na mangyayari? Di ba may iba naniniwala, pag namatay ka, ang huling hantungan mo lang ay yung simenteryo. Pagkatapos, wala na. Pero pag ang pagbabatayan natin ay ang salita ng Diyos, hindi. We have a life after our life here on earth. And believe me, dalawa lang yung sinasabi ng Bible. It's either heaven or hell. And ang pagpili niyan, hindi pag nandun ka na. Ang pagpili niyan, hanggat buhay ka dito sa mundo. Kaya sabi, choose to be happy, but never forget the eternal life. Find time for God. Diba? So, sabi dun sa 13, and people should eat and drink and enjoy the fruits of their labor, for these are gifts from God. And I know that whatever God does is final. Nothing can be added or to it or taken from it. God's purpose is that people should fear Him. So lagi nating alalahanin na meron tayong pagkakataon na gawin yung mga gusto nating gawin sa buhay natin. But never forget na merong buhay na gusto ang Diyos na ating pamuhayan. Diba? What is absorbing you? Diba? What is taking all of your energy sa buhay na ito? Ano yung umuubos sa panahon mo? Ano yung nagiging dahilan para hindi ka maging active sa pagsisimba, hindi ka maging active sa ministry? Ano yung nagiging dahilan para mawalan ka ng gana na magbasa ng Bible at manalangin? Kung ano man itong mga dahilan na ito, it will go to one solution. You have to have time for God.
Kasi sa presensya ng Lord, your strength will be renewed. Di ba? You will find peace that the world cannot give. You will find wisdom that the world doesn't have. Kahit pag samasamahin mo yung pinakamatatalinong tao dito sa mundo, hindi yan sasapat sa karunungan na nagmumula sa Diyos. So, ang top priority natin, no, yung order of priority is 1, God, 2, family, 3, everything else. God goes first before our family. Kaya alam nyo, nakakalungkot na yung ating mga family gathering, itinataon natin na may simba. It should never be like that. Because God should be top of our priority. Kasi ito yung gustong mangyari sa atin ni Satanas. Na tayo ay ilayo doon sa gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. And alam nyo ba, minsan, ang nagiging kaagaw natin sa pagiging priority ng Diyos sa buhay natin ay ating pamilya. I'm not saying that we should leave our family. But, never put your family before God. Diba? Minsan talaga, family yung magiging problema natin. And alam nyo ba, nasa Bible sinabi yan ng Lord, that you should be aware. Na sobra yung naging attachment natin sa family natin, na ipinagpapalit natin ng Lord. Pag may gala yung pamilya, wala tayo sa church. Diba? Pwede naman tayong mag-schedule. Huwag natin laging pinatatamaan ng schedule, yung schedule ni Lord. Kung mamamas ko kayo bukas, pagkatapos na nung service, makakarami pa rin kayo. Kasi yung iba nga hanggang January 1 namamas ko eh. Ganun ba dito? Doon kasi sa probinsya namin, ganun eh. Hanggang January 1 pwedeng mamasko. Eh mga bata nga, pagpasok ng ber, nangangaroling na eh. O, pero yung December 25, para yang sa Lord. So sabi dun sa Matthew 10:36, anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. So 37 pala yun. In 36, a man's enemies will be the members of his own household. Ibig sabihin, there will come a time na pwede natin ipagpalit ang Lord sa ibang bagay, maging sa family natin. Pwede naman natin gawin yon. Kasi God has given us freedom to choose. But never expect to receive everything kasi ang rule ng Lord, you should seek Him first for you to have everything. You have to follow. Diba? Kahit dito sa Pilipinas, pag hindi ka sumunod sa batas, ano mangyayari? Ha? Bea, pag hindi ka sumunod sa batas, may parusa. Diba? You will lose some benefits. Sa company, pag hindi ka sumunod, ano nangyayari? Ate Mel. Ate Mel, ito si Ate Mel nasa ano to eh, human resource to eh. Pag hindi nasunod ang empleyado sa rules ng company, anong ginagawa? May penalty. Kaya takot na takot yung mga empleyado na hindi sumunod. Takot na malate, umabsent, magkamali. Kasi may penalty, mawawalan ng trabaho. Pero ang Panginoon, He is very lenient. Kaya lang minsan naaabuso natin. Di ba? Papaalala ko po, every Sunday, ang second service ay 10 a.m. nagsisimula. Kaya po ito 10 a.m. kasi po, to give time for you na mag-ayos sa umaga. Di ba? 10:00 na yan eh.
Kami noon, pag bumangon kami na nakataas na ang araw, galit na yung mga magulang namin. Sino dito yung inabot na ganon? Pag yung nakataas na yung araw, nasa higaan pa, napapagalitan na magulang. Wala? O, pangit na yung generation nyo. Kaya lumabas yung kasabihan na early bird catches worm. Mas marami kang magagawa kung gigising ka ng maaga. Mostly kasi sa inyo, umaga na natutulog. Baliktad din, umaga na kayo natutulog. But it is not healthy, not unless trabaho mo yun. Pero kung nagpupuyat kayo dahil lang nanonood, nagchichismisa, nagagala, naglalaro, it is not healthy. Di ba? It is not the normal life that God wanted us to have. Yung oras ng pagtulog, matulog ka. Sabihin mo sa katabi mo, matulog ka. Yung oras ng paggising, syempre, gumising kayo. Di ba? So, anong oras po ang service every Sunday? 10. Sige, patatawarin natin yung mga late ngayon kasi matraffic daw. Next Sunday, hindi na matraffic. Parang naisip ko tuloy, simula January ba matraffic? Kasi madalang yung dumadating ng 10 o'clock ng second service eh. Traffic sa kama. Yun. Okay? So, always remember that there is always time for everything. But never ever neglect and eliminate your time for God. Mahalaga yung oras para sa Panginoon. Sabi, on a scale of 1 to 10, how excited are you about God? Sa scale down ng 1 to 10, gaano ka-excited sa mga bagay na may kaugnayan sa Diyos? 10 being the highest. Evaluate yourself. Alam niyo, minsan na nagiging problema, iba yung sinasabi natin sa ginagawa natin. Siguro yung iba sa inyo nag-rate na, ako 9, si God yan eh. Ang pangalawang tanong, ano mas marami, yung present o yung absent mo pag Sunday? Para mabibilang mo yung present eh, puro absent na eh. Pero 8 yung rate natin. Di ba? We are excited about God, but we don't talk to God. Di ba? Nauubos yung buong araw natin na hindi tayo nag-pray. We rate 8, but we don't even read the Bible. How come that our rate is higher, but our action is lower? It should go together. Di ba? If you say that your rate is 8, your action should speak. Ayan ha. Sama nyo sa New Year's resolution nyo na next year, 2024, lagi na kayong present at lagi nang maaga sa second service. Okay? So, reveal lang natin yung last verse ng Ecclesiastes 12, 13, 14. Ecclesiastes 12, 13 to 14, sabi, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Pwede ba natin, andyan ba yan, Kuya PJ? Ecclesiastes 12, 13 to 14. Hindi ko ba nalagay? Patawarin mo na ako. O, ilagay niyo na lang dyan. Ano yan? Ano nyo nga? Anong version ba to? NLT.
Okay, pwede ba nating basahin ng sabay-sabay? Kita nyo ba? Masyado ba kayo naliliitan? Lalakihan pa natin. Kita na. Grabe kayo pag naliliitan kayo. O, ready? Ready na kayo? Lahat po dito tumingin, yung mga kumakain sa likod. Dito, ano po, nakatingin na po ba dito? Lahat? Yung mga nakain sa likod. Babasahin po natin ng sabay-sabay ha. Ecclesiastes 12:13 to 14. Doon na kayo sa verse, yung let us hear. 1, 2, 3. Fourteen. Sabi, ito yung conclusion ng ating pinag-aralan. Dapat tayo ay sumunod sa Panginoon. And sabi, dahil ito ang tungkulin natin bilang tao. May tanong ako, sino dito ang hindi tao? Taas ang kamay. Maliban kay Ebal. Wala si Ebal. Wala, kaya pala nagtataas ng kamay, no? Sino dito hindi tao? O lahat tayo tao, di ba? So sabi, ang tungkulin natin ay matakot sa Diyos, yung ito ay fear with respect. At sabi, gawin ang kanyang mga iniuutos. Bakit? Darating ang panahon, haharap tayo sa Lord, pananagutan natin kung paano natin ginamit yung ating mga buhay. Haharap tayo sa Lord, kahit yung mga ginagawa natin sa sikreto, sabi, mabuti man yan o masama, pananagutan natin yan sa Lord. Kung mabuti, edi maganda. Kung masama, edi hindi maganda. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang mananagot sa sarili mong buhay. So, sa lahat ng ginagawa natin sa buhay, isa lang lagi yung hinihiling ng Diyos. Find time for Him. You can be the busiest person in the world, but you must always have time for God. Diba? Kung may time kang magpahinga, dapat may time ka rin para sa Lord. Okay? So, pwede ba tayo ngayong umaga ay pumikit? Nasabi ko nga sa inyo, this is a personal thing. Your life is personal. Now, we can never tell, dun sa tinanong natin kanina, na range from 1 to 10, kung paano mo i-range yung sarili mo when it comes to things that concerns God. But, always remember, you will receive the best things in life from God if you put Him first. So tayo pong lahat ay pumikit. Humingi tayo ng tulong sa Lord. Lord, tulungan mo po ako na yung mga lapses ko sa 2023, maayos ko po ngayong 2024. Tulungan mo po ako na mas maging eager ako na mapaglingkuran kita sa 2024. Help me, Lord, to find time to serve you, to communicate with you, to love you this coming New Year.